Magandang araw mga K-Mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron Art Castaneris. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, alam na alam ni Claude na kahit anong gawin nilang pigilan ang mga kalaban, darating ang oras na lalamang ang mga ito dahil sa dami nila, kaya may binuo itong isang plano. Iyon ay sa pamamagitan ni Gillian at ni Vanessa, na sa oras makapasok ang mga kalaban sa tarangkahan, kailangan ng iwan ng lahat ng sundalo ng Fenris ang kanilang pwesto, at gagawin nila iyon sa hudyat na gagawin ni Gillian. At sa oras na lumipat na sila sa ligtas na lugar, doon lilito si Vanessa para magpakawalan ng isang sepresang pag-atake. Pagpapatuloy, matapos ng napakagandang plano ni Claude, at nang sinunod ito ng lahat ng tauhan ng Fenris, matapos makapasok ni Gillian sa loob, dito si Vanessa na pawis na dahil sa matinding dulot ng mana nito sa kanyang katawan, dahil ang mga mahika na pinapakawalan niya ay talagang nangangailangan ng matinding mana, handang-handa na ngayon si Vanessa na magpakawala ng isang matinding pag-atake. Itinaas na nito ang kanyang tungkod, at napakatinding liwanag ngayon ang bomb alot sa lugar kung saan siya naroroon ngayon, dahil sa pakakawalan nitong mahika. Heto na nga, napakaraming magic circle ngayon ang nasa paanan nitong si Vanessa. Talagang ipapamalas na naman nito ang kanyang mga bagong natutunang mahika na mula sa matataas na magic circle. Habang papasok ang hukbo ni Harold sa tarangkahan ng kastilyo ng Fenris, isang matinding liwanag ang sumalubong sa kanila ngayon, na may mga bakas ng kuryente dahil ito ay sa naiipong enerhiya na ginagawa ni Vanessa. Hindi nga nagtagal ang naipong liwanag sa loob ng tarangkahan ay bigla nang sumabog, hindi na makita ang mga naririto sa matinding liwanag na ito. Ayun na nga, ang isa sa mga alas ng ating bida, si Vanessa na isa sa mga superhuman na tapat na tauhan ngayon ni Ghislaine ay pinakawalan na ng tuluyan ang kanyang mahika, Flame Strike, tawag nito sa kanyang pamamaraan. At dito ay nakaramdam ng matinding pressure at mainit na hangin itong si Herton, dahil mabilis na kumalat ang ginawa ni Vanessa. Ganon rin ang mga kabalyero ni Harold, bahagyang napahinto ang mga ito sa kanilang kinaroroonan ngayon, dahil isang matinding pagsabog ngayon ang kumawala, bagay na hindi nila inaasahan. Itong si Harold rin ay parang nanigas na isang yelo sa kanyang nasaksihan, hindi niya inaasahan na nahulog sa patibong ang kanyang mga pinaunang sundalo. Heto na nga, halos hindi na makita ngayon ang harap ng kastilyo ng Fenris. Iyon ay dahil isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang kumawala rito, kitang-kita ng malinaw ng pinuno ng mga kalaban ang kaganapan sa unahan, at alam niya na marami sa kanyang tauhan ang posibleng namatay sa pagsabog na ito. Habang ang katotohanan ay unti-unting pumapasok ngayon sa puso't isipan ng isang ito, namuo ang galit sa kanyang ulo, iyon ay dahil hindi niya inaasahan na may ganitong galawan ang gagawin ng hukbo ng ating bida, kahit na wala ang pinuno na si Ghislaine. Itong malakas na salamangkero ni Harold ay napanganga na lang sa takot, sa kanyang nakita, hindi maaari ito, ang mahika na iyan, sabi nito na pawis ngayon, dahil alam niya na ang mahikang pinakawalan ni Vanessa ay mula sa isang mataas na magic circle, bagay na hindi pa niya naaabot. Hindi matanggap ni Willow ang ganitong uri ng mahika na pinakawalan ni Vanessa, imposible raw na may ganitong salamangkero na hindi alam ng lahat, kaya maaaring runestone na naman raw ang ginamit ng mga tauhan ng ating bida, ang mga sundalo ngayon ni Harold na tinamaan ng matinding pagsabog ay talagang lusaw. Ang mga nasa malapit sa tarangkahan ay hindi na nakaalis pa, ang iba ay tumatakbo na sunog. Tulong, iligtas ninyo kami, napakainit, ilayo ninyo kami rito, pagmamakaawa ng mga makong na ito. Itong si Herton na general ng hukbo ni Harold ay agad na nag-utos sa kanyang mga tauhan na agad na lumayo sa tarangkahan ng Fenris, iyon ay para kahit papano ay hindi malaki ang mabawas sa hukbo nila sa pagsabog na ito, inutusan rin niya kaagad ang kanyang mga kabalyero na iligtas ang mga buhay pa at mga sugatan. Dahil sa hindi kapani-paniwalang pagsabog na ito, agad na sumugod si Harold papunta sa kanyang mga tauhan, una nitong hinanap ay ang kanyang general para alamin rin kung buhay pa ito. Dahil mahalaga itong si Herton sa digmaang ito, Count Harold, okay lang po ako, maraming sugatan at namatay sa ating mga hanay, sagot nito. Magbigay ulat ka sa totoong nangyari rito, sabi ng isang ito na nanggagalaiti na sa galit, dahil bakit hindi pa rin nila magawang masakop at mawasak ang buong teritoryo ng ating bida, gayong wala naman si Ghislaine rito ngayon.
Napakalala talaga ng pagsabog na iyon, dahil halos kainin ng apoy ang buong teritoryo ng ating bida. Hindi na makita ang mga gusali rito sa ginawang pagsabog ni Vanessa. Malakas ang loob nila na gawin ito. Iyon ay dahil kahit magpakawala ng ganong pagsabog si Vanessa, matibay ang kastilyong ito, hindi ito matutunaw o mawawasak kaagad. Tagumpay ang plano ni Claude, walang napahamak sa hanay ng ating bida. Naririto ngayon sila Gillian at mga kasama nito sa labas. Dito naman ay agad na lumapit priest na si Piyute kay Tatang, sabi nito, Mr. Gillian, lumapit po kayo sa akin, may sugat kayo. Sabi nito na pagagalingan niya ang pinsala ni Tatang, na namamangha naman itong si Vanessa sa ginagawa ng healer nila. Talagang ibang kaos itong kupunan ng ating bida, may healer, may mage, at may expellaner. Kaya lang ang jungle nila na si Ghislaine ay nagfa-farm pa sa ibang teritoryo. Dito naman ay umeksena na naman itong si Alfoy the Great, sabi nito, mga baliw talaga kayong mga kasama ko, wala kayong alam pagdatean sa usaping pera kung paano magpayaman, pinasabog na naman ninyo ang runestone ng ganun-ganun lang. Sabi nito, natama nga si Willow na ang mataas na uri ng mahika ni Vanessa ay mas pinalakas pa ng husto ng runestone, sabi naman ni Gordon, hindi na mahalaga ang yaman-yaman na iyan, nakalimutan mo na ba kung gaano na kayaman ang ating kamahalan, sabi naman ni Galberic, kung matalo tayo sa digmaang ito, lahat ng iyan ay mawawala pati ang ating mga buhay, paliwanag ni Tanda. Dito ay nangingiti-ngiti itong si Tatang Gillian, sabi nito, napakahusay ng estratehiya mo talaga Claude, sabi nito, na nagketoto nga ang nabasa ni Claude sa mga mangyayari, at mabuti na lang ay nakinig sila. Hindi lang pala puro reklamo ang isang iyon, talagang may silbi ang matalinong si Claude. Dito ay agad na hinarap ni Tatang ang kanyang mga tauhan, sabi nito, lahat ba kayo ngayon ay okay, kumpleto pa ba tayo? Tanong nito, opo, naririto kaming lahat, sagot ng mga ito. Sabi pa ni Gillian, hindi pa tapos ang laban, maya-maya lang ay hahabulin na tayo ng mga iyon, kaya magsihanda na ngayon, at magiging madyugo ang susunod na tagpo. Sabi ni Gillian. Dagdag pa ni Gillian, oras na para simulan ang susunod na plano, pupunta tayo ngayon sa susunod na destinasyon, sabi nito, na talagang hindi basta bakbakan lang ang labanan, kundi labanan rin ng utak at estratehiya ang digmaan. Sa kabilang banda naman, sa teritoryo ng ama ng ating bida, sa Perdiem, rito ay maraming mga barbaro mula sa hanay ng mga kalaban ang patay na, bagsak halos lahat, at mga putol-putol rin ang mga katawan ng mga ito, tanging ang pinuno na lamang nila ngayon ang natitirang buhay na hingal rin ngayon. Grabe na, pagod ng mata ng isang ito, pawis na pawis rin, at puno ng dugo ang kanyang katawan mula sa kanya, sa mga napatay nito, at nakatitig siya ngayon sa isang nilalang. Ayun na nga, dahil nasa harapan na niya ngayon ang nilalang na siyang tatapos sa kanya, ang ating bida ay nagmamadali na, sakay ng kanyang espesyal na kabayo, habang hawak-hawak ng kanyang dalawang kamay ang kanyang malaking palakol, wawasakin na niya ang pinuno ng mga kalaban. At dito ay talagang palaban ng isang ito, hindi ito tulad ng naunang pinuno ng mga barbaro na pinatay ng ating bida, dahil nagagawa niyang sabayan ang mga mabibigat na pag-atake ng ating bida. Kahit pagod na, lahat ng mga pinakawalan na pag-atake ni Ghislaine ay nagagawang sagutin nito, hindi lang siya basta-basta dami-depensa, kundi talagang nagpapakawala rin ito ng pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit ang ating bida ay hindi pa kaagad nakakabalik, dahil talagang pinahirapan siya ng isang ito, ang kabayo rin ni Ghislaine ay gigil na at hindi pa ito mapatay ng ating bida. Dito ay muli na namang nag-acrobat ang isang ito, ang pagkakahawak niya sa kanyang sandata ay mabilis niyang pinaikot ng napakalakas, para makakuha ito ng buwelo kasabay ng galawan rin ng kanyang kabayo. Kaya lang nasangga ito ng kalaban, mabuti na lang talagang espesyal itong kabayo ng ating bida. Dahil sa tagal ni Ghislaine talunin ang kalaban, sinipa na ng kabayo nito sa leeg ang kabayo ng kalaban, dahilan para ma-outbalance ito, at magsuka dugo. Ayun na nga, bagsak ang kabayo ng barbaro, isang sipa lang pala ito ng kabayo ng ating bida at mamamaalam na, ngayon ay lamang na si Ghislaine, dahil wala na sa kabayo ang kalaban nito, na hirap na ring tumayo ngayon. Nagsalita ang isang ito, tao ka pa ba, hindi mo alam ang salitang pahinga. Mas baliw ka pa at adik sa patayan kumpara sa aming lahi na mga barbaro, pagtataka ng isang ito, dahil hindi talaga tumigil ang ating bida sa pagpatay sa kanila hanggat hindi sila nauubos, walang pahinga,
walang oras para tumigil dahil may susunod na laban pa si Ghislaine. Dito ay pilit na nakikipag-usap ang pinuno ng kalaban, sabi nito, Crimson Demon, kung may natitira pa sa iyong konsensya at utak, bumaba ka dyan, ibaba mo ang iyong sandata, makinig ka muna sa akin, ako na si War Oka, ang isa sa mga pinuno ng mga barbaro, nais kong makipagtulungan sa iyo, sabi nito. Dagdag pa ni War Oka, tignan mo ang paligid natin, punong-puno ng walang kaawa-awang buhay na iyong pinatay, lahat sila may pamilya, naririto lang kami dahil sa utos na binigay ni Kastu sa amin, ngayon napatay na siya, wala nang dahilan para ituloy ang labang ito diba? Sabi ni War Oka, nang marinig ng ating bida ang pangalan nitong barbaro sa kanyang harapan, tandang-tanda niya kung sino ito, dahil ito ang general na barbaro na nakatanggap ng parte na lupa ng per diem bilang kabayaran sa tulong na ginawa nila sa angkan ni Duke Delphine. Kaya dito ay namangha ang ating bida sa isang ito, dahil matalino raw ito kumpara sa ibang barbaro na walang ibang alam na gawin kundi ang lumaban lang, may utak itong si War Oka. Nagsalita pa ang isang ito, sabi niya, itigil na natin ang walang katapusang patayan na ito, marami nang namatay sa mga kasama ko, ganun rin sa inyo, sapat na ang mga sakripisyo ng ating mga kasama, pinapangako ko na hindi na muling aatake o lulusab ang mga barbaro rito sa per diem, pakiusap niya sa ating bida. Kaya lang nang maaalala ng ating bida na nakipagtulungan ang barbaro na ito kay Duke Delphine, wala na itong ibang naririnig pa, kundi ang sinasabi ng puso niya na patayin ang lahat ng mga kalaban, kaya lumundag ito ng ubod taas mula sa kanyang kabayo, at dalawang kamay nitong hawak-hawak ang kanyang sandata, na magpapakawala ito ng kanyang isang jumping slash. Ayun na nga, mula itaas, bilis na tumama ang sandata ng ating bida sa katawan ng kanyang kalaban, ni hindi na nagawa ni War Oka na salagin ito, kaya mabilis na sumirit ang dugo mula sa katawan ng kalaban. Sabi ni Ghislaine, sa oras na simulan ninyong atakihin ang aking teritoryo, ang mga mahal ko sa buhay, walang nisa sa inyo ang matitirang buhay, galit na sabi nito. Bago tuluyang malagutan ng hininga ang kalaban, ang salitang lumabas sa bibig nito, isa siyang demonyo, lalo pat sa tayuan ngayon ng ating bida, na talagang nakatitig ito sa kalabang kanyang ginawang karne ng baboy. Kahit napakatindi na ng mga laban na kinaharap ng ating bida, at kahit hindi ito nagpahinga, ang kanyang mga mata ay parang walang naubos na lakas rito, buhay na buhay, at handang-handa pa rin na kumitil ng buhay ng mga kalaban, isang paghinga lang ng malalim ang ginawa nito, sapat para bumalik ang kanyang gigil. Lumipat naman ngayon ang eksena sa teritoryo ng ating bida, kung saan naririto ang kanyang kanang kamay na si Gillian ang tumatayong commander, nagmamadali na ang mga ito na lumipat ng susunod na lugar kung saan nila kakalabanin ang mga kalaban. Sa likuran ni Gillian ay naririto si Gordon, sabi nito, Commander Gillian, sa likod po natin, sabi nito, na may pag-aalala sa mukha ni Gordon, na ang ibig sabihin ay nakasunod na ang mga kalaban sa kanila. Ayun na nga, ang mga kabalyero ni Harold Desmond ay naririto na, mabilis nilang nasundan at natuntun ang direksyon na dinaanan nila Gillian, kaya nagmamadalo rin ang mga ito na habulin ang hukbo ni Tatang. Dito ay galit na galit si Herton at si Harold, sabi ni Herton, kamahalan nakita ko na ang mga daga. Sabi nito, na talagang inis na inis ito kay Gillian sa ginawang pag-headbutt sa kanya, at pagpas lang sa kanyang iba pang mga tauhan na ginawa naman ni Vanessa. Dahil doon, agad na sumigaw ang isang ito sa galit, sabi nito, lahat kayo, sugod. Walang aititirang buhay sa kanila, pag hindi natin napatay ang mga iyan, kailanman hindi na natin sila magagawa pang talunin, mahigpit na utos nito. Nilingon rin ni Pute ang mga kalaban sa likuran, natatakot na ito, sabi niya, nako, nakabahol kaagad sila sa atin. Na si Vanessa naman ay hindi na nagsalita, si Alfoy the Great naman ay talagang natataranta na sa takot, yari na talaga tayo. Sabi ko naman kasi tumakas na lang tayo malala na ang pinsala nila sa pagsabog na iyon, pero heto na sila humahabol na sa atin, takot na sabi nito. Kahit na delikado ang sitwasyon at posisyon nila ngayon, hindi makikitaan ang pangamba sa mukha itong si Gillian, mukhang kontrolado niya ang mga susunod na mangyayari, basta umayon sa plano ang lahat, sabi nito, malayo-layo pa tayo sa dapat nating puntahan ngayon, sabi nito. Dahil doon, agad na pinaikot ni Gillian ang kanyang kabayo, humarap sa direction kung saan naroroon ang mga kalaban, at nagbigay ito ng utos,
mauna na kayo sa lugar na dapat puntahan, sabi nito, na mukhang ito na ang oras na magbubuwis buhay talaga itong si Tatang. Seryosong seryoso ang mukha nitong si Tatang, hindi pwedeng mamatay ang kanyang mga kasama, at iba pang mga sundalo ng Fenris, kailangang may maabutan na buhay ang ating bida sa kanila. Sabi nito, bilasan ninyo, haharangan ko muna ang mga ito kasama ang Fenris Knight para mabigyan kayo ng oras at ang ating kamahalan, sabi nitong si Tatang Gillian. Ano, nababaliw ka na ba? Pagkagulat na sabi ni Vanessa, iyon ay dahil pagpapakamatay ang binabalak ni Gillian. Nakinabahan rin itong si PUT, na si Alfoy naman ay nagulat rin, sabi nito, talagang may sayad na ang mga matatanda, ang hirap niyang intindihin. Heto na nga, huminto na si Gillian at ang kanyang mga kasama na Fenris Knights, at sa unahan nila ay libo-libong sundalo kasama na ang mga kabalyero na dala. Dala ngayon ni Hurton at ni Harold. Ang mga kabalyero ng ating bida ay talagang hindi makapaniwala sa dami ng kanilang mga kalaban, sabi ng mga ito. Talaga bang tinamaan na sila ng pagsabog na iyon, kahit nangalahati na sila, 15,000 ay napakarami pa rin para sa bilang natin na wala ng 500 ngayon, napakalayo ng agwat ng hukbo natin sa kanila. Dito naman ay nagsalita rin si Gordon, sabi nito, sa totoo lang ang mga helmet ng mga iyan ay hindi rin basta-basta, may pinalo ako sa kanila kanina, putik kahit malaki muscle ko talagang hindi ko nawasak ang helmet nila, sabi naman ng nasa kanan nito, natatakot ka ba? Sayang naman ang muscle mo sa katawan, ang nasa kaliwa naman nito ay natawa rin, sabi nito, susumbong kita kay Kaor at kay Kamahalan pagbalik nila. Kahit patawa-tawa na lang ang mga ito, talagang hindi may aalis ang katotohanan sa kanila, na maaari na silang mamatay ngayon rito at hindi na maabutin pa ng ating bida, kaya kahit raw mamatay sila, people ay tanyang may maisama sa hukay, at bahala na raw si Ghislaine ang maghiganti para sa kanila. Dito ay kinuha na ni Gillian ang sandata sa kanyang likuran ngayon, at nagsabi, huwag kayong mag-alala, hindi tayo iiwan ng ating kamahalan, kailangan lang nating pigilan pansamantala ang mga ito, walang mamamatay sa inyo, utos nitong si Gillian. Nang mahugat ni Gillian ang kanyang malaking sandata, sumigaw ito ng ubod lakas, Fenris Knights, maghanda sa laban, para sa ating kamahalan, walang mamamatay hanggang sa pagbabalik ng ating kamahalan. Sigaw na malakas ni Gillian, pero kahit siya ay alam niya na delikado itong laban na ito sa kanila, gayong ang bilang nila ay hindi nalalagpas pa ng 500. Ayun na nga, handang-handa na nga mga ito, buo ang loob ng bawat isa, walang labang aatrasan, iyon ay dahil marami na silang nakamamatay na laban na nilampasan, at sa tuwing nasa delikado ang kanilang mga buhay hindi sila iniiwan ng ating bida, dumadating para iligtas sila, sabi ni Gillian, sugod, patayin ang mga kalaban. Ayun na nga, hindi na nagkakalayo ang agwat ng isa't isa, ilang segundo na lang ay talagang magaganap na ang isang imposibleng laban para sa hanay na daladala ngayon ni Gillian, kitang-kita ang kinaibahan ng dami ng bilang ng dalawang pangkat. At nagsalpukan na nga ang dalawang pangkat na ito, napakarmay talaga ng kalaban, halos lamunin ang pangkat ni Gillian, pero kahit na ganoon ay talagang hindi nagpapatalo sila Tatang, Gordon, at mga kasama nito ngayon, bawat isa sa kanila ay tig-2, 3, o ilan man ang kaya nilang pagsabay-sabayin sa laban ay talagang ginagawa na nila. Dito hindi madali ang laban na kinahaharap ni Gillian, dahil bukod pa sa ibang kabalyero, kalaban rin niya ngayon ang general ng kalaban na si Hurton, na nagbibigay rin ng matinding hirap sa kanya. Itong si Gordon ay talagang nagwawala na, humanda kayo mga baluga kayo, nakaisa lang kayo sa akin kanina. Pero ngayon sisiguradihin kung hindi na ninyo magagawa pang lusubin ang Fenris, sabi nito na tuwang-tuwa ngayon, at buong lakas na pinaghahato ng kanyang pamalo ang mga kalaban. Ganoon rin ang si Pirate Man, pinagtatagpas rin nito ang mga sumalubong sa kanya, hindi na mamalayan ng mga ito na lumalagpas na sila ngayon sa kanilang limitasyon, at mas nagle-level up pa sila ngayon dahil sa hirap ng laban na kanilang kinahaharap ngayon. Itong kanang kamay naman ni Kaor na may sandatang kadena na may wrecking ball ay seryoso rin, talagang hindi ito papayag na pagtawanan ni Kaor sa pagbabalik nito, kaya pipilitin rin niyang mabuhay sa digmaang ito. Dito ay hindi makapaniwala itong si Harold sa ginagawa ni Gillian, sabi nito, talagang pipilitin ninyong lumaban ngayon hanggang sa huli dahil wala na kayong matakasan pa. Sabi nito na nakakunot ang noo nito, at dahil ang mamadali na itong tapusin ang mga tauhan ng ating bida,
Dito ay nagbigay utos kaagad itong si Harold. Mga salamangkero, sugod, sigaw nito, na sabay-sabay na binuksan ng mga ito ang mga aklat na hawak-hawak nila. Fireball, sabay-sabay na sigaw ng mga ito na napakaraming mga fireball ang sabay-sabay na lumilipad ngayon papunta kila Gillian at sa Fenris Knights. Si Pirate Man ay natarante sa ginawa ng kalaban, napakadayay naman, ang dami na nila tapos gagamit pa ng mahika. Itong si Gordon naman ay pilit na pinapakalma ang sarili. Huwag kang matakot, suot-suot natin ang likha ni Tandang Galberic. Matibay ta, sabi niya pero nangangatal ang dila. Sa digmaang ito, talagang walang iwanan, kapag gumalaw ang mga salamangkero ng mga kalaban kikilos rin ang salamangkero ng ating bida na sila Vanessa, kaya sabay-sabay ring itinaas ng mga ito ang kanilang mga wand. Ayun na nga, isang protection shield ang pinakawalan nila Vanessa, kaya ang mga fireball ng kalaban ay nawala ng saysay ngayon, hindi tumagos sa ginawa nila Vanessa. Dito ay natulala na naman itong si Harold sa kanyang nakita, talagang ang kanyang mga salamangkero ay walang kalaban-laban sa mga salamangkero ng ating bida. Ganon rin itong si Hurton, hindi siya makapaniwala na pagdating sa labanan ng mahika ay nahihirapan sila, kaya talagang nasa kamay na niya kung paano uubusin sila Gillian. Dito habang lumulutang itong si Vanessa sa paggamit niya ng mahika, sabi nito, hindi kaya ng puso ko na makitang mamatay ang ating mga kasamang kabalyero, isang pamilya tayo, kung ibubuwis nila ang kanilang buhay, tutulong tayo, itataya ko rin ang aking buhay, sabi nito. Sabi pa nitong si Vanessa, lalaban ako na kasama kayo, sambit ng babaeng ito na ang kanyang buhok ay lumulutan na ngayon dahil sa nag-umapa naman na nito ngayon, nagagawin niya ang lahat para lang suportahan sila Gillian. Matapos ng palitan ng dalawang pangkat ng mga salamangkero, lilipat naman ang tagpo sa dalawang ito, ang kasalukuyang commander ng hukbo ng ating bida laban sa Commander General rin ni Count Harold Desmond. Dito ay naalala na nito kung sino ang matandang kalaban niya ngayon, sabi nito, ngayon tanda ko na kung sino ka, ikaw ang captain ng Ratetoast Mercenary, ang dating Mercenary King, sabi nito. Dito ay natigil ang itong si Tatang, may nakakakilala pa pala sa kanya sa panahong ito, gayong napakatagal ng panahon siyang nagretiro, at hindi na bumalik sa serbisyo, kundi ay naglingkod na lang sa ating bida. Sabi pa ni Hurton, hindi ko makakalimutan ang mercenary group na iyon, dahil sila ang madalas kong transaction pagdating sa pakikipaglaban, palitang ng mga abilidad para matuto, muntik ko na kayong nakalimutan dahil bigla na lang nawala ang inyong pangkat, sabi ni Hurton. Dito ay nagtanong ang isang ito, bakit mo binubuwis ngayon ang iyong buhay para kay Baron Fenris? Dahil ba nagpakita siya ng aura ng pagiging knight? Sa tingin mo ba ang kanyang pag-uugali ay ganun lang kadaling magbago? Sabi pa nito, kung totoong naniniwala ka sa isang iyon, ang baliw na iyon na kaya niyang sakupin ang buong norte, payo ko lang sa iyo bago ka mamatay, ang lahat ng pangarap ng inyong kamahalan ay isang malaking kahibangan. Nang sabihin yun ni Hurton, isang ngiti ang kumawala sa labi nitong si Tatang Gillian, iyon ay dahil walang ibang nakakaalam ng totoong dahilan kung bakit siya ganito ngayon. Sabi pa ni Tatang, ang dati kong buhay bilang mersenaryo ay matagal nang patay, ang aking pinuno na si Kamahalang Ghislaine ay binigyan na ako ng bagong buhay ngayon, sabi nito na itinaas na niya ang kanyang palakol, kasabay ng pagpapakawala nito ng kanyang aura. Agad na pumorma itong si Tatang Gillian at nagsabi, ang pangarap ng aking kamahalan ay pangarap ko na rin, kaya ang pag-insulto sa kanya, ay pag-insulto mo na rin sa akin, sabi nito, na talagang makikipagpatayan na ito ng totohanan sa kanyang kalaban. Ghislaine, bumalik ka na, baka maubos na mga tauhan mo, kainis ka, maaabutan kaya ng ating bida na kumpleto pa ang kanyang mga tauhan, o talagang may mamamatay sa mga ito. Abangan, kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!